All right, for the message of God this morning, 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, and please follow me silently in your Bible. And I would like to read ito pong mga talata sa chapter na ito. All right, pakinggan po natin. Sulat po ito ni Apostle Paul. It is not expedient for me doubtless to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ about 14 years ago. Whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. This is about vision. Ano po? And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell. God knoweth. How that he was caught up into paradise, and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter. Of such an one will I glory. Yet of myself I will not glory, but in mine infirmities. For though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth in me to be, or that he heareth of me. And lest I should be exalted above measure, though through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. I am become a fool in glorying. Ye have compelled me, for I ought to have been commended of you. For in nothing am I behind the very chiefest apostles, though I be nothing. Truly the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs, in wonders, in mighty deeds. For what is it you were inferior to other churches, except it be that I myself was not burdensome to you? Forgive me this wrong. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious loving God, our Father in heaven, we thank you and praise you for your goodness. Thank you for this ministry, O God, and thank you for the privilege of ministering to you and to your people. I pray, O Father, that you will help me this morning. May you guide me, O God. Give me wisdom and help me, Lord, that I may encourage your people. Sa iyo po ako lubos na nagtitiwala. Sa biyaya mo po ako lubos na nangahawakan. Kaya muli po, Panginoon, anuman po ang presenting kalagayan ng bawat nakasubaybay ngayon, katagpuin mo po sa masarap na pagsasalo-salong ito. May you meet their spiritual need, Heavenly Father. Use me for your glory. Use me for your honor. Use me to strengthen and to encourage your people at lahat po ng mga viewers ngayong umagang ito. Salamat po, Diyos, sa lugar na kanila pong kinaroroonan. Nawa ang kapangyarihan ng iyong salita ang gumawa sa puso ng bawat isa sa kanila. Salamat po, aming Ama. Ito po, Diyos, ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. All right. So this time, binasa po natin almost the whole chapter. Bagamat ang focus po natin dito ay ang naging kalagayan po ni Apostle Paul na siya po ay nagkaroon ng thorn in the flesh, at ang thorn in the flesh na ito ay mailalarawan po natin sa maraming paglalarawan. Maaring ito po yung reproaches, maaring ito po yung infirmities, maaring ito po yung necessities, persecutions, distresses. So yung ilan na mga binanggit po ni Apostle Pablo. Now sa ating pong magiging pag-aaral at pakikinig ngayon, marahil ikaw na nakasubaybay
ay meron pong pinagdadaanan. Maybe you are experiencing pressure in your life. Kaya nga ang magiging title po natin, When the Pressure is On, Press On. Kung ang pagsubok po ay nandiriyan, mga kapatid, nararanasan natin ang pagsubok, tuloy lamang po, mga kapatid. Just keep on, just continue on, just go on, just press on. Amen? When the pressure is on, press on. Siguro po, ang unang magandang paalala na po sa atin, kung sa panahon po ng mga pressure sa buhay, titigil po tayo, ang pagtigil po ay hindi solusyon. Okay? It is not a solution. Okay? Hindi po ito magiging kalutasan ng ating pong kalagayan. Sa totoo lang po, the more na may sakit, the more na kailangan natin kumapit. At kung tayo po ay kakapit, Diyos ang ating laging kapitan. So dito po nakita natin that the Apostle Paul, sa kanyang matapat na buhay sa Panginoon, sa kanyang masigasig na paglilingkod, nakaranas po siya ng hindi birong karamdaman. Ang itinawag po ay ang thorn in the flesh. Maring ang thorn in the flesh mo ay ang cancer na iyo pong naranasan ngayon. Marahil ang thorn in the flesh mo ay ang matinding pangangailangan na kinakaharap mo sa buhay. Maaring ang thorn in the flesh mo ay ang masasabi nating kagipitan, yung kahirapan. Or marahil ito po yung persecutions na nararanasan natin. Whatever it is, anumang form ng pressure sa buhay mo, ang pinaka-objective ng mensahe po natin is to encourage you to just press on. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang titigil, magpatuloy po tayo. Just try to imagine. This great man of God, siya po'y faithful, dedicated, zealous, pero naranasan pa rin po niya ang matinding pressure sa buhay. In fact, siguro po magandang makita po natin that in principle, buhay kasi si Satanas. Okay? Hanggat si Satanas ay buhay. Hanggat si Satanas ay Satanas, hindi dapat nagtataka ang mga Kristiyano na may mga atake tayo sa buhay. Yes, pag pinag-aralan po natin, mga minamahal, parang ang pinaka-pattern ay pareho. Sa talakay nating mensahe, sa tinalakay po nating message about Job, malinaw po that in spite of the fact that God is the one who introduced Job being his servant, a righteous man, an upright man, a God-fearing man, but still, he experienced the attack of the devil in his life. Kaya nga sabi ko, kung ang ganitong klasing tao na napakamakadiyos, nakaranas ng atake ni Satanas, hindi po ako dapat magtaka na ako po'y makaranas din. Okay? Kung si Apostle Paul, na masasabi nating napakatapat din sa naging paglilingkod sa Diyos, nakaranas po ng atake ni Satan, so talagang lalong hindi po tayo dapat magtaka. So, dalawang idea po yan. Di po ba? Maybe sa kanila po, kaya sila inatake ni Satan, medyo sakit sila ng ulo ni Satanas. Ano po? Maybe Satan is not happy to see them serving the Lord, very faithful to God. The same thing with you, my friend, my brothers and sisters in Christ. It is very possible that Satan is not happy with what you are doing for God and in the ministry. So, kaya hindi dapat nasusurpresa. Kung may mga sufferings po tayo, if we are experiencing the attack of the devil in our lives, maybe you have persecution, maybe you are in pain, like what the Apostle Paul experienced, yung thorn in the flesh, na talagang mararamdaman nyo po na sobrang apektado po siya. So dito po sa magiging pagtalakay po natin, siguro po very clear na ito po ay sa layunin na tayo po ay i-encourage.
Maaaring ngayon po sa ating pong presenting kalagayan, may mga pressure po sa buhay natin. Maybe we are experiencing so many pressures sa buhay po natin bilang mananampalataya. And this morning, ang panalangin ko po, gamitin ng Panginoon. Ito pong mga paalalang ito. Okay? At tayo po ay magpatuloy lang sa kabila po ng lahat. Sapagkat hindi po natin may iwasan that in this world, we have tribulations. Meron po tayong maraming kapighatian dito po sa mundo. Kaya naman napakahalaga na ang bawat isa po sa atin, mga minamahal, ay magkaroon ng tinatawag nating katatagan o tibay ng ating pananampalataya. At iyan po ay natalakay natin sa mga nakaraang pag-aaral at pagsasalo-salo po natin. So again, please keep in mind this very thing. When the pressure is on, press on. Pakitype na po ninyo. Pakitype nyo po. Napakagandang paalala. Itong title na ito. Sapagkat si Pablo po ay sobrang apektado. Siya po'y nabibigatan. Ito po'y lumalabas na pressure sa kanyang buhay. Maybe ikaw, yun yung katayuan mo. Ang thorn in the flesh mo, hindi necessarily yung physical illness. Bagamat marami po sa atin, yan ang isang matinding battle, yung physical illnesses po, mga kapatid. Pero gusto ko pong sabihin na ang pressure po in different forms po yan. And I believe, marami sa atin ang talagang nakaka-relate dito po sa sinasabi ko. So, type nyo po, when the pressure is on, press on. Ang pressure po ay hindi masasabi nating dahilan para ang Kristiyano ay tumigil. Ang pressure po ay hindi dapat maging dahilan para tayo po ay bumitaw at bumigay. No! Ito po'y pagkakataon upang mapatunayan natin sa ating buhay na iba talaga kapag may Diyos na gumagawa. So kaya talakayin po natin ang ilang mga katotohanan, ang ilang mga encouragement dito po sa ating pong paksa ngayon. Again, when the pressure is on, press on. Amen? Press on. Okay, number 1. Kapag dumarating tayo doon po sa pressure, pakinggan nyo po mabuti. Okay, the best thing that we can do, number 1, is to kneel, di ba? Kneel down to God in prayer. Let us kneel down to God in prayer. Ang ibig sabihin po, ang gagawin po natin ay ang lumapit tayo sa Diyos. Lumuhod tayo sa Diyos. Magsumamo tayo sa Diyos. Pansinin po natin ang ginawa po ni Apostle Paul. Ang sabi po mga kapatid sa verse number 7 ng ating pong teksto, 2 Corinthians chapter 12, sa ngayon lamang po mga naka-tune in. Alright? And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. So actually po, ito ang nagpapakita mga kapatid, na talagang yung pong pain at pressure mabigat. Sapagkat ito ay nagdala kay Apostol Pablo sa paninikluhod sa Diyos, sa pagsusumamo sa Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, being human, it is but natural for us to be affected every time that we are experiencing pain. Yes, gusto ko malaman nyo na hindi naman po supernatural being si Apostle Paul. Siya po ay taong-tao din na katulad po natin at marami pa sa Biblia na taong-tao din po sila. But the good thing about them is that when they experience pressure in their lives, alam nila kung anong gagawin. So for me, the best thing to do is to kneel down to God in prayer. Tayo po'y lumuhod sa Diyos. Tayo po'y manikluhod sa Panginoon. Tayo po ay sumamo sa Panginoon. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Hindi ko sinasabing masama na maghinga tayo sa ating kapwa. Hindi ko sinasabing masama na tayo po ay sabihin nating mag-share sa mga taong malapit sa atin. Pero gusto ko lang pong malaman po ninyo that more than anyone else,
higit sa kanino paman, the best thing that we can do every time na tayo po ay nasa pressure, diba? When the pressure is on, press on. Okay, kneel down to God in prayer. Sapagkat may Diyos na nakakaintindi sa iyo. May Diyos na nakakaalam ng pinagdadaanan mo. In fact, if we will study the Word of God in principle, wala ka namang mararanasan na wala pong masasabi nating kapahintulutan ang Panginoon. Ang idea po ng kapahintulutan, yun po mga kapatid, ay pinapayagan ng Diyos na mangyari para sa kaganapan ng kanyang layunin. Hindi po sadista ang Panginoon. Alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. So the best thing that you can do every time that you are experiencing pressure is to kneel down to God in prayer. And remember, na-share ko po sa inyo, wala namang masamang tanungin mo ang Diyos kung ano po ang nangyayari sa buhay mo o kung bakit nangyayari yan sa buhay mo. Parang self-evaluation and examination. Kumbaga, search me, O God, and know my heart. There's nothing wrong. Naitanong natin sa Diyos, Lord, bakit ako nakakaranas ng ganito? Bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit? Hindi sa idea ng complaining, hindi sa idea ng bitterness, kundi sa idea na gusto mong matuklasan, maintindihan, malaman ang reason why among so many, ikaw ang nagkasakit ng ganyan. Among so many, ikaw ang nasa sitwasyong ganyan. Hindi nagkakamali ang Diyos. So the best thing that we can do is to kneel down to God in prayer. Let us pray to God. Ilagak natin sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. And here we can see the Apostle Paul, because of that pain, because of that thorn in the flesh, you know what he did? He besought the Lord thrice. Talagang sa Diyos siya nagmakaawa. Sa Diyos po siya lumapit. Mga kapatid, mga minamahal, minsan pag sa tao, na-share mo kung ano yung pinagdadaanan mo, i-judge ka pa. Diba? Minsan pag iisipan ka pa ng masama, katulad po ng mga kaibigan ni Job, na sa kanilang pagkaalam sa nagiging karanasan at kalagayan ni Job, sila po'y nagkaroon na ng mga kung ano-anong isipan. Kung meron pong magandang lapitan, ito po ay ang Panginoon. Bigat na bigat ka na ba? Sabi nga ng isang awit, is your burden heavy as you bear it all alone? Diba? Does the road you travel harbor danger yet unknown? Diba? Pagka mayroong mga pagkakataon, are you growing weary in the struggle of it all? O, ang pinakamagandang magagawa mo, lapit daw tayo sa Panginoon. Okay? Are you weary? Are you heavy-hearted? Tell it to Jesus. So casting all your cares upon Him, casting all your care upon Him, for He careth for you. Bigat na bigat ka na, ang dami mo mga bitbit sa buhay. Andyan po yung mga matitinding isipin, nandyan po yung masasakit na karanasan, nandyan po ang iba't ibang pressure na nararanasan mo. Ang paanyaya ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Kaya mga kapatid, when in pain, okay, when the pressure is on, kneel down to God in prayer. Ang pinakamagandang magagawa natin, pray lang. Kapatid, walang masama. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka sa Diyos. Kung talagang kailangan mong ibuhos yung nasa kalooban mo, sige lang. Nandyan ang Diyos na makikinig sa iyo. Pastor, dyan po sa binasa natin, hindi naman po pinagaling si Pablo. Yun na nga po ang gusto ko maintindihan po natin. Yun po ang gusto kong maunawaan po natin. Just try to imagine si Apostle Paul na ito, yung kanya pong lapid sa Diyos, it seems na parang hindi yata nasaguta kasi hindi siya pinagaling. Pero mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po ng message na ipinadadala po ng passage na ito. Sapagkat ang Diyos hindi naman sumasagot sa kalagayan lang na kung ano hiningi mo, yun ang eksaktong ibibigay niya sa iyo. Opo, hindi niya pinagaling si Apostol Pablo, hindi niya niloob na yung thorn in the flesh maalis kay Pablo. Pero, ang sabi po ng Bible, my grace is sufficient for thee. Kaya hindi ka man gumaling sa karamdaman mo, ang gusto ng Diyos, i-appreciate mo yung biyaya niya sa iyo. Diba? Yung enabling grace of God.
Yung pong strengthening grace of God. So ito po, mga kapatid, ang gusto ko pong mabigyang pansin po natin. So kaya nga tingnan nyo po ang epekto kay Apostol Pablo. Ang kalimitan po, ganito, pag may hiningi ka na hindi eksaktong ibinigay ng Diyos, nagtatampo. Tama po? Meron po ba kayong idea na makukuha dito sa passage natin na nung nagmakaawa si Paul, in fact, ang sabi po, thrice, he besought the Lord thrice that it might depart from him. Na talagang ang pakiusap niya, ang pagmamakaawa niya sa Diyos, maalis sa kanya. Inalis ba ng Diyos? Hindi. Ang sagot ng Diyos sa kanya, my grace is sufficient for thee. Now, here is my question. Diba? Humingi siya. Hindi eksaktong yung hiling niya ang ginawa ng Panginoon, kundi ang itinugon ng Diyos sa hinihiling niya, biyaya, para makayanan niya yung sakit niya. Ang tanong ko po, nung hindi ba siya pinagaling, nagreklamo ba si Pablo? Oh, yun ang malaking difference. Marami po kasi kapag ka lumapit sa Diyos, pagka lumuhod sa Diyos, at hindi yun ang eksaktong binigay ng Diyos, nagtatampo sa Diyos. Diba? Nagtatampo sa Diyos. Nagkakaroon po ng negatibo kapag ka po hindi nangyari. Yun po ay katibayan na talagang ang pagluhod ay hindi po may lakip na tiwala na ang Diyos ang nakakaalam. Okay? Alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano po ang mabuti para sa atin. Kaya napakaganda na maunawaan po natin, mga kapatid. Hindi ba maliwanag? He besought the Lord thrice. So, ang leading ng message na ito, if you are experiencing trouble, if you are experiencing pain, if you are experiencing persecution, if you are experiencing pressures sa buhay mo, the best thing to do is to kneel down to God in prayer. You pray to God. Manalangin ka sa Diyos. Kaya nakita niyo po, yung mga kapatiran natin, na may karamdaman, dahil sa nakagawiang sa Diyos magtiwala, sa Diyos lumuluhod, kahit hindi gumagaling, hindi nagninegatibo. Well, para sa akin, ito yung nakita ko pong magandang mensahe, na kapag ka ikaw nagpe-pray sa Diyos, hindi mo inuutusan ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. You are actually seeking God's will. You are expressing your heart to God. You are telling God, nasasaktan po ako, nabibigatan po ako, nahihirapan po ako. Ang sagot ng Diyos, hindi aalisin ang hirap mo, maaaring hindi alisin yung sakit mo, pero bibigyan kanya ng biyaya para makayanan mo ang karamdaman mo. Amen? So yan po yan. Kaya palakasin po nawa tayo ng mensaheng ito, mga kapatid. Palakasin po tayo ng message na ito. So, when the pressure is on, press on. Number 1, kneel down to God. Kneel to God in prayer. Luhod tayo sa Diyos sa panalangin. Okay? So, number 2, know God's purpose. When the pressure is on, press on. Know God's purpose. So, knowing God's purpose is very helpful and very important. Alam nyo, may mga pagkakataon na kaya tayo po ay nagugulo sapagkat di natin basta maintindihan yung nangyayari sa atin. Tama po ba ako? Sometimes, yung hindi natin pagkaintindi ang nagdadala sa atin sa maling kaisipan, sa maling desisyon. Mali! The more na hindi mo naintindihan, the more na lumapit ka sa Diyos at hiligin mo sa Diyos na iliwanag niya sa iyo. Diba? Liwanagin niya sa iyo. So, make everything clear to me. Bakit po kay Job? Parang napakaraming bagay na hindi niya maintindihan. Aba, may naintindihan po si Job. Na sa lahat ng bagay na hindi niya maintindihan, ang mahalaga naiintindihan niya na naiintindihan siya ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? There are times in our lives, sa mga buhay po natin, maraming pagkakataon po, hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin, at sa mga panahong hindi natin maintindihan, naiintindihan ng Diyos, na hindi natin naiintindihan yan, at ang gusto ng Diyos na maintindihan natin, na naiintindihan niya, na hindi mo naintindihan ang nangyayari sa iyo, pero ang magiging lakas mo ay ang kaalaman na naiintindihan ka ng Diyos. Ang ikinatatakot ko ngayon sa mga sinasabi ko, baka hindi nyo ako naiintindihan. So, to find out and to discover the reason, the purpose of God, why God is allowing that, illness, that battle in your life, that pressure, persecution, that pain, why God is allowing that?
Diba? So, alam nyo ang purpose ng Panginoon? Ngayon, naglililindol. Pagka lumilindol, Diyos ko po. Pagka bumabagyo, Panginoon ko po. Diba? Pero kapag ka po ang pag-uusapan ay ang obligasyon sa Diyos, wala po. Nakakalimutan ng tao ang Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, siguro po sa konteksto muna tayo. Ang binasa po natin sa 2 Corinthians chapter 12, naglahad po si Apostle Paul. Actually po, sinabi ni Apostle Paul yung mga visions and revelations. Alam niyo po, mga kapatid, sometimes, kung ikaw ay mananampalataya na ang pakiramdam mo, you are very useful, ang pakiramdam mo, marami kang nagagawa para sa Panginoon, ang pakiramdam mo, nakakahigit ka sa iba, ang tendency po, magmatayog at magmataas. May mga pagkakataon po na kapag gumiginhawa ang buhay natin, ang pakiramdam natin, dahil sa galing natin, dahil tayo po yan. So, the same thing, mga kapatid, na gusto ng Diyos na maintindihan po natin. The reason why sometimes God is allowing us to experience pressures in our lives, mga kapatid, it is because the purpose of God is for you to acknowledge that you need Him. You need God in your life. Wag po tayong darating sa punto na pakiramdam natin, hindi na natin kailangan ng Diyos. Kaya nga sabi ko po, isang napakagandang bagay, pasensya na po, isang napakagandang bagay na sa buhay natin bilang mga Kristiyano, kapag ka meron tayong mga parang unfavorable and unpleasant situation na nararanasan sa buhay, do not right away be negative. Diba? Ang laging tama, tuklasin. Ano kaya ang dahilan ng Panginoon? Baka i-glorify ko siya sa ganitong karamdaman. Baka ako ang gusto niyang gamiting patotoo doon sa mga malalagay sa ganitong sitwasyon. Diba? Yan naman po talaga ang binanggit ng Biblia eh. Tingnan niyo po mga kapatid, na sa buhay natin, diba? Nangyayari po talaga yan. Kaya nga importante. Tingnan niyo po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. 2 Corinthians chapter 12 verses chapter 1 verses 3 and 4. Okay? Baka nalito po kayo ho. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 and 4. Ganito po ang sabi, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Listen to this. In verse number 4, the Apostle Paul said, Who comforteth us in all our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Diba? Ang ibig sabihin po, kung nagka-cancer ka, wag ang tanong mo sa dami ng tao, bakit ako pa ang nagka-cancer? Para bang sinasabi mo, sana sila na lang. Ganun din. Di po ba? So kung ang niloob ng Diyos at pinayagan, pinapangyari ng Diyos, ikaw ang nagkaroon ng ganyang karamdaman, dapat po hindi ka dadalhin sa negatibong isipan, itatanong mo, ano ang purpose mo, Panginoon? Kung kayo yung mag-asawa na ang tagal-tagal na hanggang ngayon hindi pa kayo magkaanak, marami po kasi ganun eh. Kapag ka po hindi nangyari yung gusto, nagtatampo sa Diyos. Imbis na magtampo ka, nasa disposal po tayo ng Panginoon. Tayo po ay nasa gamit ng Panginoon. Nandoon tayo sa kung paano tayo gustong gamitin ng Panginoon. Kung ikaw yung inilagay ng Diyos sa katayo ang nagka-cancer, hindi iyan pinapangyari ng Diyos para maging negatibo ka sa buhay, para awain mo, abahin mo ang sarili mo, kundi para makita mo na may ministeryo kang gagampanan sa Panginoon, na ipakita mo sa kanila na ang cancer hindi dahilan para manglamig, na ang cancer ay hindi dahilan para magnegatibo, na ang cancer ay hindi dahilan upang ikaw ay magtampo. Ang cancer ay inilagay o iniloob ng Diyos na maranasan mo upang ipakita ang kapangyarihan ng Panginoon at magministeryo ka sa mga malalagay sa ganyang katayuan. Diba? Kung hindi niluloob na magkaanak ka, ikaw ang gusto ng Diyos na magpatunay na hindi yan ang dahilan para ikaw ay tumalikod, manglamig at magtampo sa Diyos. Kundi ipakita mo na talagang pwede ka pa rin maging useful, pwede ka pa rin maging blessing sa mga nararanasan mo. Mga kapatid, know God's purpose. It is very helpful. Ang laki-laki ng tulong kapag ka nasagot na sa isip mo kung bakit.
Diba? Kung bakit? Diba? May mga pagkakataon po kasi sa buhay natin, ang iniisip natin, bakit hindi iba na lang? Bakit ba ako pa nagkasakit ng ganito? Bakit hindi yung mga contractor na yan? Bakit hindi yung mga nasa government office na yan? Bakit hindi yung mga masasama na yan? Diba? Mga kapatid, mga minamahal, meron pong ibang dealings ang Panginoon para sa ibang tao. Ang mahalaga, tuklasin mo yung dealings ng Panginoon sa iyo. Diba? So, it is very important for you to find out, to discover if what is the reason, if what is the purpose of God, diba? For allowing you to experience that illness, for allowing you to experience that persecution. Bakit may mga pain? Because sa mga pagkakataon na nakakaranas ka ng ganyan, the more that you will appreciate kung ano ang gagawin ng Panginoon. Diba? Mga kapatid, mga minamahal, when the pressure is on, press on. Amen? So, kneel to God in prayer. Know God's purpose. Alamin mo, tuklasin mo. Kaya nga sabi ko po, talagang very inspiring talaga ang buhay ni Job eh. Kasi ang ikakahanga mo kay Job, it seems na talagang hindi na niya maintindihan, hindi niya malaman ng sagot kung bakit po nangyari sa kanya, yung mga nangyari sa kanya. O baka kung kayo po yung nasa ganong sitwasyon na hindi mo matanaw, hindi mo makita, hindi mo maintindihan, bakit kailangan? Sukli ba ito ng katapatan? Ganito pa ang magiging bunga ng takot sa Diyos? Ganito pa yung magiging resulta ng pamumuhay mo sa kalooban ng Diyos? Hindi ba? Ganong kadalasan ang eksena at drama ng marami. Pero makikita nyo po na talagang ipinoint out ni Job na dumating siya sa punto na hindi nga niya makita, hindi niya mamasdan ng Panginoon. Ano purpose? Para makita mo na ang buhay Kristiyano, ang buhay sa Diyos, not by sight. By faith. Yun ang maliwanag na manifestation ng faith ni Job. Nilinaw niya, pumorward siya sa kaliwa, sa kanan, sumuling siya sa kung saan-saan, hindi niya mamasdan, hindi niya makita ang Diyos. It means to say that God is teaching him not to live by sight, but to live by faith. Diba, napakagandang paalala po yan. Tayo po kasi kailangan may makita para magtiwala sa Diyos. Mga kapatid, doon lalong pinahanga tayo ni Job at ipinakita na ang purpose is to teach us, mga kapatid, that even though sa buhay po natin may mga time na hindi natin mamasdan ng Diyos, pero ang importante, in mind, in heart, by faith, you know that God is there. Amen? That God is always there. Nandyan lang ang Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, malinaw po na ang napakaganda at ang napakahalaga, ang pinakasusi is for you to know God's purpose. Gusto ng Diyos, magtiwala ako hindi sa kalakasan ko. Ang gusto ng Diyos, wag kong isiping ako ang magaling. Ang gusto ng Diyos, wag akong manghahawakan sa nakikita ko. Ang gusto ng Diyos, pagtiwalaan ko siya lagi sa lahat ng sitwasyon ng aking buhay. Hindi ba maliwanag na ang itinuro ng Diyos, yung ipinakita na si Job ay nabuhay not by sight but by faith? Kasi hindi nga niya makita ang Diyos sa lahat ng nangyayari But still, ang importante, ito po yung sinabi ni Job. But he knoweth the way that I take, so that when he had tried me, I shall come forth as gold. Amen? Tinutugon ba ng Diyos? Kinakatagpo pa tayo ng Diyos sa ating pong mga nagiging kaisipan, sa ating pong nagiging, alam niyo po, kalooban? Well, ito ang kasarapan na may salita ng Diyos na liwanag sa atin. Amen? Alright? Know God's purpose. Bawat sitwasyon sa buhay, ang alamin mo, Lord, ano po ang kalooban mo? Lord, ano po ang gusto mong ipakita sa akin? Lord, ano po ang gusto mong ituro sa akin? Hindi po yung inuuna natin ang reklamo na minsan talagang nandoon pa rin yung palalong isip na ang tingin natin, ang tapat-tapat ko, hindi ko deserve na maranasan ko ito. So, please avoid that kind
of thought, yung thinking na ganyan. Mali po yun. Kasi para mo na rin inakusahan ng Diyos na unfair kapag kasi sinasabi po natin yan. Na parang ang tapat-tapat ko, nagtatights naman ako, nag-o-offering naman ako, nagsiserve naman ako, lagi naman akong ma-attend, nag-special number ako, nagmi-ministeryo ako, ba't naman ako pa ang nakaranas nito? Ingatan nyo po yan. Sapagkat para mo na rin sinabing unfair ka, Panginoon, napaka-unjust mo naman, Panginoon. Nakukuha nyo po yung punto ko, mga minamahal? So please avoid that. Don't you ever question God kapag ikaw ay nakaranas ng hindi maayos na karanasan. Nasa Diyos ang lahat ng karapatan at nasa Diyos ang lahat ng karunungan. So kaya itong maganda, tandaan niyo po itong mensahe natin. When the pressure is on, press on. What is number 1? I-type niyo po para maalala niyo po. Kneel to God in prayer. Number 2, know God's purpose. Diba? Number 3, keep in God's power. Keep in God's power. Ang ibig sabihin po mga kapatid, yung pong ingatan tayo, manatili tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. That is exactly ang sinabi po ng Biblia, mga kapatid. Diba? So, upang sa kanyang kalagayan, so kamag-anak pa rin to ng purpose. Diba? Sapagkat ang purpose is to manifest the power of God. So kaya yun ang maganda na makita natin na ang buhay natin nasa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ang sabi po again ng verse number 7, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. So sa kanya yung purpose malinaw, para wag kayo yumabang, Paul. Para wag kang magtiwala sa sarili mo. Para makita mo that it is not your strength, it is not your ability. Diba? Hindi yung kakayahan mo. Biyaya ko. Kaya sabi niya, malinaw po. Sa tindi ng pain, ang sabi ni Paul, for this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. Pero anong sabi? And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Listen to this, that the power of Christ may rest upon me. Alam niyo, sa mga ganung moment, doon masayag ang kapangyarihan ng Panginoon. And I believe you will all agree with me that what we need in our lives is the power of God. Yung ingatan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Yung alagaan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Yung samahan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. We always need the power of God in our lives. Kaya nga mga kapatid, yung palang mga masasabi nating pressure moment ng buhay natin, that is an opportunity to manifest the power of God in your life. So allow God to manifest His power sa kung ano yung sitwasyon mo. When the pressure is on, keep in God's power. Diba? Just trust the Lord. Rely on God's power. Pagtiwalaan natin, panghawakan natin yung biyaya ng Panginoon. And that is very clear to Apostle Paul. Kaya ito yung makikita natin. Ginawa niya kung ano yung marapat. Lumuhod siya sa Diyos. Nanikluhod siya. Nagmakaawa siya sa Panginoon. Imbis na ubusin mo yung time na reklamo ka ng reklamo, na para bang unjust ang Panginoon, na para bang hindi matuwid ang Diyos na pinayagan ka makaranas ng ganyan, kaysa lukuhin at dayain natin ang sarili natin na parang hindi natin deserve yan. The best thing that we can do is to kneel down to God in prayer. The best thing that we can do is to find out, discover, know God's purpose. Lord, what is your reason why you are allowing me to experience this? Please reveal to me. Diba? Let me know. And then dadalhin tayo sa kalagayan at katotohanan. Lagi kong iniisip noon, sayang, kung alam ko lang na gagamitin ako ng Panginoon, kahit sa iba't ibang bansa, sana nag-aral na ako mabuti. Sana nung bata pa lang ako, hindi puro basketball ang inuna ko. Sana nung bata pa lang ako, talagang nagtutok na ako ng pag-aaral para maging kasing galing nila ako sa maraming bagay. Matitindi yung laban, mga kapatid. And this is actually the good thing that I would like all of you to know. This is what I found out. This is what I've discovered, mga kapatid. That in my life, yung mga weakness ko na yon,
ang nagiging dahilan para ang mamanifest yung kapangyarihan ng Panginoon. Kung ako makakaraos sa Amerika dahil sa galing ko at talino ko, mga kapatid, baka hindi po nakita ang galing ng Diyos. I praise the Lord because I know for a fact that I am, poor, weak. I know completely myself na talagang laging sinasabi ko sa doon that I am completely nothing. Di ba? Wala talaga eh. So yun ang tumatakbo sa isip ko noon. Kinurek ng Panginoon yun. Di ba? Kinurek ng Panginoon yun. Baka kung ikaw yung naging ganong katindi, hindi na nakita yung gift of God. Baka ang nakita na yung knowledge mo, yung intellectuality mo. Baka yun na ang nakita. Pero sa buhay mo, dahil ikaw mismo, Freddy, aminado ka na talagang baka nga pagka-grammar ang pinag-usapan, di ba? Mapintasan ka ng marami. Pero mga kapatid, hindi yun ang nararamdaman ko eh. Ang nararamdaman ko po, sa kabila ng alam kong kulang na kulang ako, alam po yan ng mga nakakasama ko sa Amerika, hindi ako ganun ka-confidente, lalo na sa sarili ko. Pero I am very confident that because the Lord put me in that situation, God will manifest His power through me. Na kahit ako ay isang aba at pobreng, i-type nyo na lang po ang kasunod. So, mga kapatid, mga minamahal, yun nga po makita natin yung danger na kapag ka ang lakas-lakas mo, maaari sasabihin mo, kasi malakas ako. Kapag ka ang yaman-yaman mo, kaya ka nakapagbibigay, kasi ang yaman ko. Pero kapag ka ikaw ay nasa katayuan, na parang, di ba, sabi nga ng Bible, pinipili ng Diyos ang mga hamak ng sanlibutan ito para yung mga palalo, mapahiya, yung mga masasabi nating mangbang ng sanlibutan ito para ang mga nagmamarunong ay mapahiya, yun po yan. Know God's purpose and keep in God's power. Doon tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya sabi po, mga kapatid, and He said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of God may rest upon me. Kaya ang naging tugon ni Paul, therefore, I take pleasure in infirmities. Yung pressure niya ngayon, naging pleasure na. Diba? So this is another good title, turning pressure into pleasure. Diba? Ibig sabihin, yung bigat mo, magiging pleasure mo. So, dapat, ganun po tayo. Na oo, may sakit ka, pero dapat take pleasure in your sickness, in your infirmities. Why? Because that is an opportunity to manifest the power of God in your life. Kaya nga sabi ko sa atin, because hindi po ito pa humble effect, siguro po, aamin ako sa inyo. Alam niyo po ba, na pinabura ko pa yung isang message ko po nung nakaraan? Kasi paulit-ulit kong sinasabi, think Him first. Think Him first. Ang tama po, think of Him first. Hindi po ba? Ayoko naman lumagana pa yung akin pong hindi pagiging accurate pag pinag-usapan ng grammar. So, the usual, nagkakamali. Pero alam niyo po ba, na ni isa sa inyo, hindi ko nakitang iyon ang pinansin po ninyo. Why? Kasi, ang gumagawa sa inyo, kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan po ng Diyos, di po ba? So, it is good to somehow consider that in your pressure, in your infirmities, in reproaches, in persecution, sa mga nararanasan mo sa buhay mo, ang purpose ng Panginoon is to manifest His power, so you need to allow God to manifest His power through that pressure na nararanasan mo. Ang ganda. Sabi ko nga, natutuwa ako sa Panginoon. Kasi yung mga, eto po, comment na po kayo ng comment while I am sharing, while I am preaching. You know, another encouragement sa inyo pong lingkod, yung tapos na po ito, ang dami pang nag-PPM po sa akin. So imagine nyo po, AM na AM ngayon, ang daming nag-PPM. Why? Because the Lord met their spiritual needs. Talagang tinugunan, kinatagpo ng Diyos ang spiritual na pangangailangan. Mga kapatid, mga minamahal, please consider and always bear in mind na ang pressure hindi dahilan para maging bitter ka. Ang pressure hindi dahilan para i-blame mo ang Panginoon. Another message yan. Diba? Hindi po yan reason for you to become bitter
Hindi po yan reason for you to blame God, at hindi rin po yan reason for you to backslide. Di ba? So, hindi po rason ang pressure para mag-backslide ka, para may-blame mo ang Diyos at maging bitter ka. Mga kapatid, allow God to manifest His power sa kung anumang pressure meron ka. Amen po ba, mga kapatid? Napakagandang paalala. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. Na-reach na po ba natin yung ganyang level sa mga nararanasan nating pressure sa buhay na ito? Yung sasabihin mo, ang hina ko. Diba? Pero sa kahinaan ko, Diyos ang kalakasan ko. Amen? So mga kapatid, keep in God's power. Rely on God's power. Diba? Stay. Let the power of God be manifested in your life, brothers and sisters in Christ. Kaya ngayon, may sakit ka, hindi ka gumaling, pero may sufficient grace ang Panginoon at naintindihan mo yung purpose for you, di ba? To exalt God and for God to manifest His power dyan sa sakit mo, dyan sa problema mo, dyan sa sitwasyon mo. Wow, what a message. What a blessing. So kaya ang sarap-sarap ng umaga natin, na simulan natin, nakasama natin ang Panginoon. Amen? Kaya thank you so much po. I hope na tayo po'y napagpala sa mensahe natin. When the pressure is on, press on. Amen? Kneel to God in prayer. Know God's purpose. Keep in God's power. Yan po ang message ng Panginoon dito po sa kanyang ministeryo, Believer's Breakfast with BFDB. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa mensahe mo. Salamat po sa paggawa mo sa aming buhay. Salamat sa pakikipagtagpo mo sa aming pong espiritual ng pangangailangan. Lord, we praise you for everything. We thank you because you are really gracious God, a gracious God. Thank you so much for being so gracious to us. And I pray, O Father, that after hearing this message, kami po ay lalakas, titibay, na katulad po ni Apostol Pablo na bagamat hindi po pinagaling ang kanyang thorn in the flesh, siya po ay tinulungan, pinalakas ng biyaya ng Panginoon. Na naintindihan niya ang purpose, na nakita niya ang pagkakataon upang ang kapangyarihan mo, O Diyos, ay mahayag sa kanyang buhay. Salamat po aming Ama. Purihin ka, O aming Diyos. Pagpalain mong patuloy ang bawat isa na nakasubaybay sa ministeryong ito. Kagalingan po o masaganang biyaya sa mga may karamdaman. Solusyon po para sa mga may problema. Provision po para sa may mga kagipitan. Dakilan Diyos, kapayapaan, kapanatagan sa mga may kaguluhan at bagabag ng puso. Thank you so much sapagkat may Diyos kami na mapangahawakan. We praise you, Lord. We honor you, Lord. Thank you po sa ministry ng Believer's Breakfast with BFTB. May you continue to bless this ministry and use this ministry for the furtherance of the gospel, to strengthen the believers, and most of all, to glorify your name. We praise you and thank you, Heavenly Father, in Christ's most precious name. Amen. Amen.